Hi everyone! Mapagpalang araw po sa ating lahat. This is Francis aka Katamsak Vlog and welcome back sa ating video. For today's video guys, andito ako ngayon. Nakikita nyo naman di ba bahay yan? Charis. Okay, nandito ako ngayon sa bahay nila, Sir Pedro and Sir Pahuan. Nang sa ganun po ay makikilala po natin kung sino po si Sir Pedro and Sir Pahuan. So ngayon, ipapasilip ko sa inyo yung lugar nila. Ayan. Papasok po tayo dyan actually. Nakapasok na ako, lumabas lang. Okay, let's go! Hi everyone! So isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw at magandang hapon. So medyo maulan po ngayong araw na to. Pero tuloy pa rin talaga yung ating naasam na makilala kung sino talaga si Pedro Sir Pahuan. So isang karangalan po para sa akin na nandito sa bahay niya. Actually, ito po yung bahay niya. So ngayon, makikilala po natin siya. Actually, nandito siya ngayon, pero abangan po natin ang bawat mensahe or mga detalye patungkol sa kanya kung sino talaga si Pedro Sir Pahuan. Isang mapagpalang araw po sa aking mga kabarangay. Magandang hapon po. Okay, so kumusta po kayo, Konsi? Ito okay naman. So, medyo umulan ngayon eh. Buti talaga natuloy ang ating ayun, so isang karangalan para sa akin, Konsi, na mabigyan nyo ng pagkakataon na ma-interview kayo at isang ano kasi sa amin din na makilala kung sino talaga si Pedro Sir Pahuan. So, sino nga ba si Pedro Sir Pahuan? Mga kabarangay, ako po ang inyong kabarangay na si Pedro Sir Pahuan. Isang simpleng mamamayan lang po ako. May 5 anak. Ito naman po ay napag-aral ko ng yung pong 3 ay high school graduate lang. At yung 2 nakatapos po ng IT at yung isa naman po ay SRM. Ngayon po mga kabarangay, ako'y narito at sinasabi ko nga sa inyo, simpleng mamamayan lang ako. Kung itatanong po ninyo kung ano yung aking hanap buhay, wala po akong permis na hanap buhay. Kung hindi, ako'y nag-aantay lang din ng dating, kung ano man. Kasi po, ang pinagkakaabalahan ko sa ngayon, mula noon hanggang sa kasalukuyan, ay tungkol doon sa real estate. Ito naman po hindi miyat-miya. Ito po ay dumadating lang, parang patak lang ng ulan, na kung sakaling suswerte, nakapagbebenta ng mga, nag-aahente po ako ng lupa. Ngayon, ang tanong po rito ay ako daw po ba'y naudyukan kung bakit ang inyong lingkod ay lumahok o lalahok sa darating na exercise ng pambarangay. Alam po ninyo, ako ay walang sino man na nakakausap para kay udyukan. Opo. Kung hindi, nasa puso ko po ito. Yes. Na makapaglingkod sa sambayanan sa ating mga mamamayan ng Katakte. Ang inyo pong lingkod mula noon at sa ibang hindi nakakaalam at nakakilala, ang inyo pong lingkod ay naging chairman ng Kabataan Barangay noong panahon po ni Pangulong Marcos Sr. Kaya yung mga kabataan, alam ko, dama ko kung ano ang inyong kalagayan ng bawat isang mamamayan ng kabataan. Yes. At naging pangalawang pangulo din po ako ng senior citizen. At ngayon nga po, ako ay nag-resign ng mga nakaraang January para ang pinaglaanan ko po ay ang aking paglahok dito sa exercise na ito. Yes. Ako po ay naging barangay treasurer noong panahon ng si Kapitan Pasio ay nanunungkulan bilang punong barangay noong pong 1997 hanggang year 1997 hanggang 2002. Opo. At ako rin po ay naging barangay kagawad na noong 2007 hanggang 2010. Kaya po ang lahat ng ito ay akin ang naging karanasan, kaya po ako ay hubog na sa paninilbihan at panunungkulan dito sa ating barangay. Okay. Alam po ninyo, ang inyong lingkod talagang may pusong makatugon sa mga suliranin ng ating mamamayan, lalo na sa mga may karamdaman. Yes. Ang hinahanap ko po talaga ay yung mga may sakit.
Kasi po, sa totoo po, mula nung ako ay mawala na sa panunungkulan, marami na pong pagsubok ang aking dinanas na ako ay lumahok. Ngunit sa mga sumusunod ay hindi po tayo pinapalad. Pero sa kabila po ng ito ay hindi tayo pinalad, ang gampanin ko po bilang isang pangako sa aking mga kasama, lalo na sa mga nanalong kasamahan kong kapitan, ay aking tinutupad. Yes. Ito pong mga nakaraang panahon kay Kapitan Ponciano Concepcion, naipangako po ko sa kanya na ako ay magiging kaagape niya sa kanyang panunungkulan. Kaya po nung ako ay hindi pinalad, meron po tayong mga naging kaibigan na pumunta rito, mga investor po yan. Kaya po noong panahon nang dumadami na ang mga tao dito sa Bulacan Heights na nanggagaling sa iba't ibang lugar ng ating kapuluan, hiniling ko po sa aking kaibigan na nakabili ng property dito sa ating barangay na pagkalooban tayo ng ambulansya na nanggaling po ito Yes. sa PCSO. Ano, Kaya po kabilang ang inyong lingkod kahit na hindi nanalo, wala sa tungkulin, ay tumutupad ako sa aking pangako na bibigyan ko ng kalutasan ang mga kahilingan ng aking mga kasamang nanunungkulan. At hindi rin po yan, nung po mga nakaraang panahon din, nung ako ay minsang lumahok na hindi tayo pinalad, nahilingan po tayo ng pamunuan ng PTA na magkaroon ng isang patayo ang waiting area. Ito po ay yung waiting area na ito ay hindi lang po waiting shed. Malaki po sa waiting shed to. yes. Ang ginawa ko po, tayo ay may mga kaibigan din na nilapitan para matugunan ang kahilingan. Ang PTA po noon, ang presidente ay ang nanay po, ang mami po ng tumatakbong SK ngayon na si Joshua San Diego, Diego, apo. si Ma'am Karina. Kaya po ito ay natupad. At hanggang sa kasalukuyan po, mula noong itayo, hanggang sa kasalukuyan ay pinapakinabangan ng mga batang nagsisipag-aral at pati na po yung mga magulang na siyang naghahatid sundo sa integrated school dito sa Purok na nasasakupan ng Katakte. Kaya po ang lahat ng ito sa pagsisikap ng inyong lingkod ay ating nagampanan. Yung pong katanungan kung sino ang nag-udyok, wala nga pong nag-uudyok sa akin. Ang gusto ko po ay makatulong ng tuwiran sa mga mamamayan ng Katakte. Yes. So, Konsi, additional lang po na katanungan, no? So, narinig po natin yung sinasabi ni Konsi, napakalalim. Kahit ako na mental block ako kung saan talagang laki pa talaga ng hugot ni Konsi para sa atin. So, nakaka-inspired siya. So, additional lang po na katanungan, Konsi, kung papalarin po kayo na manalo, or this time para po sa inyo, or bigay po ng Panginoon para sa inyo, ano po yung plano nyo para po sa mamayan ng Barangay Katakte o sa barangay? Ang aking pong pangarap na magawa kung sakaling tayo ay mapagtutulong-tulungan na maupo o mailuklok sa ating sangguniang barangay. Pangarap ko po talaga ang magkaroon ng kapayapaan, ang Okay. isipan ng bawat mamamayan dito sa ating barangay Katakte. Mhm. Nasabi ko nga po kanina na tayo ay nagkakaroon ng mga investor dito at kasalukuyan dumadami ang mga investor dito sa ating barangay. Opo. Kung sakali na tayo ay mailuluklok bilang isang kagawad, isang mamabatas ng barangay, ay pipilitin ko po at yun may tungkulin ng isang kagawad Yes. na magsabatas na dapat ang bigyan ng priority ng mga investor na nagtatayo ng mga puhunan dito sa ating nasasakupan ay bigyan ng prioridad ng mga mamamayan ng Katakte ang magkaroon ng trabaho. Opo. Kung ito'y magkakaroon ng mga trabaho, hindi na po sana magugutom ang bawat pamilya Yes. dito sa nasasakupan ng ating barangay. Yun po ang gusto ng inyong lingkod, magkaroon ng isang mapayapang isipan at syaga ng pamumuhay ang bawat isa na naninirahan dito sa ating barangay. Okay. So, grabe, no? Napakalaking tawag nito, privilege para sa atin talaga. Ito ay isang mensahe na nakaka-inspired para sa ating lahat. Nang sa ganun, kasi ngayon sobrang hirap ng buhay, Konsi, di ba? Lalong-lalo na po yung area dun sa pabahay. Marami pong walang trabaho, pero
yun po talaga yung yung talagang binigyang diin nang sa ganun po ay isa pong hinahangad ng mga barangay po natin or mamamayang barangay na magkaroon ng stable na trabaho. So yun po eto po konsiya, ano pong nagagawa ni Sir Pedro Indo Sir Pahuan bilang isang leader? So naging leader na po kayo dati. Ano po yung nagagawa nyo or gagawin nyo pa para sa ating barangay? So mamamayang barangay Katakte. Nasabi ko nga po kanina doon sa aking mga nabanggit na mensahe na ang gusto ko ay magkaroon ng tuwirang hanap buhay ang ating mga mamamayan. Kung sakali na Yes. magkaroon ng hanap buhay ito at magkaroon ng hiyahain sa bawat hapagkainan Yes. ng bawat pamilya, magkakaroon po ng katahimikan. Magkakaroon po ng saganang pamumuhay ang bawat isang tahanan dito sa ating barangay. Kaya po, kung tayo ipapalarin at inyong pagtutulong-tulungan na tayo mailuklok bilang kagawad ng barangay, yan po ang aking mitiin. Ang isang katahimikan ng ating pamayanan. Kung walang nagugutom, tahimik ang mamamayan. Kung ito'y nagugutom, sigurado may kaguluhan. Nandiyan na Yes. po ang nakawan, kung Oo. ano-anong mga kadahilanan. Kaya po, yan ang aking binibigyan ng diin ang magkaroon ng sapat na hanap buhay ang ating mga kabarangay. Yes. Yan lang po. Okay, so grabe no. Kasi sa panahon ngayon, daming kaguluhang nagaganap dito sa ating barangay. Hindi lang po dito sa ating barangay kundi sa iba't ibang barangay din po. So grabe, yung experience ni Sir Pedro Indo Sir Pahuan, grabe, napakalalim, and that is enough para sa ating lahat ng sa ganon. Ito'y isang leader na kailangang suportahan. Kasi sa panahon ngayon lagi nating naririnig na talagang ano bang nagagawa, talagang hanggang ngayon bakit ganito pa rin yung problema, 'di ba? So isang karangalan para sa akin na isang part din po ng Barangay Katakte na marinig ang ganitong mensahe na nakaka-inspired. Sana nga po 'di ba, na natutukan yung mga bagay dapat na katulad po ng sinasabi ni Sir kanina, Sir Pedro, na yung trabaho, hanap buhay. Kasi kahit ako nga po konse talagang on call lang, ganito yung trabaho ko, kumakanta lang. Pero alam mo yung kailangan ko din naman talaga. Kasi pinipray ko talaga na magkaroon din kami ng stable na trabaho. Kahit papano, yung may makain, sabi niyo po kanina talaga na may pagkain sa pagkainan. So enough po para sa amin na ganun nga kahit anong trabaho basta marangal na trabaho nakakatulong po para sa amin. So ito po Sir Pedro, ano po yung mensahe nyo para po sa ating mga mamamayan sa Barangay Katakte, lalong-lalo na po sa mga tao na hindi pa po kayo nakakilala? Ano po yung mensahe nyo para sa kanila, para po sa ating lahat? Para po sa aking mga nasasakupang barangay, sa mga mamamayan ng Barangay Katakte, muli po, babanggitin ko sa inyo, ang aking pong pinagkakakitaan lang ay nag-aantay ng patak ng ulan tungkol sa pag-aahente ng lupa. Kung sakali, at ganyan nga po na dumadami na ang mga investor dito sa ating pamayanan, at anong katotohanan nga po, itong ating Barangay Katakte ay dadaanan na ng bypass. Yes. Yung bagong bypass pong ginagawa. Ngayon, kung sakaling ito po ay magtatagumpay na inumpisa na po yan sa may parte po ng Malamig, doon sa may North Point, hanggang North Sagaray po ito. Dito mananalasa sa ating barangay ng Katakte. Kaya po kung ito ay matutuloy na at ito ay umpisa na ng ating national government, ang lahat po ng dadaanan niyan ay magkakaroon po ang mga may-ari ng bukirin. Yan po ay pagbebenta na sa mga investor. At kung yan po ay maibenta na sa mga investor at pagmamay-ari na nila, ay magkakaroon po ng mga itatayong building dyan, istruktura. Okay. Kung sakali nga po na ang aking mga mitiin at hangarin para sa ating mga kabarangay ay magkaroon ng katuparan sana Yes. na kung sakali ay ako ay bigyan nyo ng suporta sa darating na Nobyembre 2, 2026, pipilitin ko po na ang lahat ng ito. Kaya po ako ay naninikluhod sa aking mga kabarangay, nakikiusap na sana
bigyan nyo naman ng pagpapahalaga at suportahan ako Yes. na maging isang mambabatas ng ating pamahalaang barangay bilang kagawad ng barangay council. Muli po ako ay nakikiusap sa inyo. Naglulumuhod na sana po ay pagbigyan nyo na ako. Yes. Kaya po, yan po ang aking mensahe sa lahat. Sa lahat po. Mula sa 4 na sulok ng barangay hanggang doon po sa nasasakupan ng Bulacan Heights, sa Purok Maligaya. Kayo po, lahat kayo, nakikiusap po ako. Sana matulungan nyo ako. Hanggang dito na lang po at magandang hapon. Maraming salamat po. Okay. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta po sa ating minamahal na aspiring konsehal ng Barangay Katakte. Sana po ay tulungan po natin, narinig po natin ang bawat mensahe ni Sir Pedro Indusir Pahuan. Grabe, nakakaantig po ng puso. Talagang si Pedro Indusir Pahuan po talagang nakikilala ko siya sa mga, kahit hindi po siya nakaupo dati, talagang nakikita ko talagang yung quotes po na ginawa po namin, tatak serbisyo, may puso na naglilingkod sa inyo. Sir Endo, Pedro Sir Pahuan po, para po sa ating lahat. Maraming salamat po, and to God be all the glory. Maraming salamat po, Consin. Si Pedro Indo, Sir Pahuan ay laging